Tama ho, mga kababayan, 'di po ba? Hmm, pero yung mga ganito, yung mga ganyan na magkukubli sa likod ng kunyari pagdarasal, kunyari pastor, kunyari ganito. Pero, behind the scene naman, eh, ninanakawan, ang ating bayan, ninanakawan ang para sa bayan, eh, wala din ho. Mas para ho sa akin, mga boss mo sir, yung mga ganitong tao, yung mga papastor-pastor ka, tapos, kawalang-yaan naman ang ginagawa mo. 'No, alam mong kawalang-yaan yung mga pinaggagagawa mo. Ito po yung mga taong totoong hindi naniniwala sa Diyos. Oho, bakit? Para ho sa'kin kasi mga kababayan, kung ikaw talagang, bukal sa loob mo, sa puso mo na naniniwala ka na mayroong Panginoon, na mayroong Diyos, hindi ka gagawa ng kahit na anong ano, um, bagay na alam mong susuway sa utos niya at doon sa mga salita niya. 'Di ba? Pero kung alam mo na masama yung gagawin mo, kademonyohan yung gagawin mo, pero ginawa mo pa din, papastor-pastor ka, eh, sorry. Para sa akin hindi mo pinapaniwalaan yung Diyos. Hindi mo pinapaniwalaan kung ano yung itinuturo mo. Kasi mismo ikaw, eh, sumusuway ka sa kanya, hindi ka natatakot, eh, 'di ba? Hindi ka natatakot na kapagka dating, ng paghahatol o paglilitis, eh, kung saan kang, ano, impyerno na mapunta. Oh, 'di ho ba? Hmm. Ngayon, eh, kung di ako nagkakamali 3 hanggang 6 na malversation case ang para kay Boss Joel Villanueva, eh, yari na. 'Pag pastor ka kasi hindi ka na dapat pumapasok sa politika dahil hindi puwedeng pagsabayin ang paglilingkod. Eh, dati nga yung tatay niya 'di ba si Eddie Villanueva, mga bossing, oh. Si Brother Eddie Villanueva, eh, yun din ho mga kababayan, tumakbo pa yun, oh. Tatay din ni Joel, mukhang, kapareho ng ugali ang anak, palabas maka-Diyos sila, sabi ni Ma'am Neng Gigi. Ngayon alisin na ho natin yan, mga kababayan. Meron pa akong isang meron pang isa, mga bossing, oh. Sabi ko nga ho sa inyo, eh, 'no, ako ho naniniwala ako doon, sa mga sinabi po nila Ombudsman Remulla. Naniniwala ako sa sinabi ni Secretary John Vic Remulla, sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Um, Bago magpasko may mga makukulong. Although hindi po natupad, natuloy, mga kababayan, yung sinasabing bago magpasko. Pero eto naman ho, oh, pagkatapos ng Pasko, isa-isa na silang nakakasuhan, isa-isa na silang nahaharap dito sa ano, sa ganitong sitwasyon ho. Si ano, yan nga, 'di ba? In-announce ng DOJ na malversation case laban kay Boss Joel Villanueva. At eto naman, kasali na din yung sinasabi nilang hindi pa ligtas na si Jinggoy Estrada ho, mga kababayan. 'Di ba? Ano sabi dito? Ano ano sabi dito? Abogado ni Senator Jinggoy Estrada na late sa pagdinig sa Sandigan Bayan kaya hindi nakapag-cross-examine sa testigo ng prosekusyon. Anak ng Biruin mo, hindi na nga safe, sinabi na ngang, pinilit na nga ni Marcoleta na hindi safe yung taong yon at ipinilit naman ni Bryce Hernandez na hindi na safe si, Boss Jinggoy, na-late ka pa, 'di ba? The Sandigan Bayan 5th Division on Thursday waived the chance of Senator Jinggoy Estrada lawyer to cross-examine 2 witnesses in the 11 counts of graft charges he is facing over alleged misuse of around 255 million from his Priority Development Assistance Fund, PDAP, no? Pero ay Diyos ko, sabi ni Ma'am Neng Gigi, baka sinadya na ma-late. Hindi kasi iko-cross-examine nila, eh.
tatanungin nila yung mga witness, na laban dito kay ano, Senator Jinggoy Estrada, eh. Na-late ka pa, hindi mo pa pinagtuunan ng pansin, napakaimportanteng bagay ho nun mga bossing, 'no? Malaman mo kung totoo talaga o baka mga gawa-gawa lang yung mga pinagsasasabi nung mga witness, na-late ka pa. Ano kaya sinabi ni Boss Jinggoy dito sa kanyang lawyer, 'di ba? Alam naman na importante yung hearing, engot naman, nagpa-late pa. Hindi kung ako ho yang, si Jinggoy, baka may talk ba sa'kin 'yan mga bossing, eh. Alam mo naman napakaimportante ng hearing at napakaimportante na malaman natin kung totoo ba talaga yung mga witness na inihahain nila laban sa atin, hindi mo pa pinagbuti. Mano ba namang, ay yung lawyer ko, yung maaga yung mga yun, 'no? Talagang kapagka yung may mga hearing kami, sila, nandoon na sa lugar, ako wala pa, Pero hindi naman ako nale-late mga kababayan. Kasi dapat maagap ka diyan, Maagap ka. Although merong mga naaantala po na mga hearing mga kababayan, may mga naaantala na mga hearing, pero ho mga boss Chipamo sir, um, paano kapagka on time? 'Di ba? Alam na importante 'di ba? Ewan ko dito sa kampo ni Jinggoy Estrada mga kababayan, mga boss Chipamo sir. Biruin mo eto nag-aalangan din ho 'to. Malaki-laki din ang posibilidad na baka bumalik rehas din ho ito. Mukhang magre-reunion pa ho sila mga kababayan, ni dating senador, Bong Revilla. Sabi ni Isa Fernando, "Thanks po Lord, hindi na-grant yung wish ni Jinggoy na bakasyon abroad. Kababakasyon lang, baka mamaya wala ng balikan ho yun. Baka mamaya ho, doon muna sasabihin, ginigipit ako ng pamahalaan, ginigipit ako." Yan po, yung mga ganyan, mga paglilitis, mga paghi-hearing po. Due process po yan, Pagbibigay sa kanila ng karapatan na sagutin po yung mga issue sa kanila. Yung mga kagaya niyang mga 11 counts of graft and corruption, binibigyan sila ng kalayaan para depensahan yung sarili nila. Pero eto nga, binibigyan sila ng karapatan para i-examine yung mga witness laban sa kanila. Na-late pa yung abogado, anak ng putik naman. O 'di ho ba mapapakamot ka na lang sa ulo kung siguro kung ikaw yung si Boss Jinggoy Estrada, mga bossing. Natural, puwede mong idahilan doon na eto pong mga witness, eto pong mga, nasa harap. Sabi ni JR, "Sir, ano comment mo sa performance ni Yorme Isko Moreno as mayor ng Maynila?" Hindi ko ho alam sir, pasensya na ho. Nasa ano tayo, yung mga tinatalakay po natin, nandito po mismo sa national ho, 'no? Hindi ko nasusubaybayan si Yorme, Eto yung nasusubaybayan ko, sino? Yung mga diskaya.